Shalom, shalom! Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong gulo. Hindi naman yung bagong gulo. Mga korupsyon. Ang daming korupsyon. Kailan pa tayo matapos ng mga korupsyon sa Pilipinas? Grabe, inita kayo sa Pilipinas. Sao nilang murag wa na pag-asa ng Pilipinas. Ug kabahin og ka ng atong sistema ba. But, diha magka-problema. Pag na mga changes na. Kay kung ma-change na ang constitution ng giplano sa dili man naka sa presidente karon, daan pa na sa kwan ba W sa H ug sa O ang kana siyang planuha sa ilang gikuan basig ni pirma na to sa ug gihatag na gyud ng authority sa sa kuan W ug sa H ug sa O ang kuan ang sovereignty ba ma-change ang constitution ba mo na gitawag ni ni Digong nga protektahan ba kay og dili wa na gyud ayo luoy na gyud ang Pilipinas but it could be mo na gyud nay katapusan sa Pilipinas kay unsa man kabahin tag espirituhanon wala man poy minority ang espirituhanon kasagaran na mga kuan wala man dyo ingon nga seryoso sa espirituhanon ang Pilipinas. So it's more on political kanang nag-ilog position, power, money ingana. So karon lisod kayo di ba ang sitwasyon ni Inday Sara ron ay wala ko gidapigan nila sa tinuod lang ang nagtry ko kanang analyze ba kung unsay dagan sa mahitabo bitaw sa Pilipinas. So syempre opinion nato kay wa man nagtry lang tag kanang kuan analyze kung unsay mahitabo ba kay ngano sa pagkakaron na baliktad man ang mga news ron kabahin sa gibulgar ni Inday Sara sa kanang kuan kabahin atong assassination na siya may unang untang gitreat og assassinate, di ba? Batod niya. So, mo na nga karon sa iyang kalagot, nagiipit na sila dito sa detention sa kuan dito sa Congress. So, syempre ni na-limit yung iyang pagka kanang unsay professionalism sa iyang as a vice president. Tungod tawra be punta. Tawra punta kay ug naa nata sukdulan na gito sa kalagot mo gawas gyud atong pagkatigre. Gawas gyud atong pagkatigre na atay part ana. So I'm looking sa side nga kanang sa katao na naipit na. So karon kay katungod man sa igian sa mga kabayan sa kwarta, di ba? Confidential pa man na mga interest nga kuan nga di na motabang si Inday Sara sa administrasyon sa atong bag-ong presidente. So syempre giinitan na sa dili man na giinitan pud si ang mga Duterte. So now ang karon nga point ron kay sa nabasa nako nga na suspend ang ilahang kuan ilang hearing sa Congress sa committee ito o sa HO dito ba sa hearing nila ba. So gitawag nagtuwad kum so mo nang na-suspend daw so murag naka-relax to yung mga katawhan ni Inday Sara. But usa pa ang tungod sa mga gipadagan po nga baliktad ang kuan ang words ni sa Inday kabayan sa threatening sa presidente, syempre parang may mugawas nga na siya interest nga musulod as a presidente. So pero ang lahi man to nga ilang kuan kay giuna nila ang threaten nga mas siya may giunang gitreat nila. So para nako sipyat pud to nga sa kalagot na gid to niyang gipagawas niya nga gitreat pud niya ang kuan ang presidente o katong mga niya. So mo to nga nabaliktad ang balita kabaw na ka sa media yan nadyo na mga manipulation in kumo na gingon og dili nimo ang media especially nga kita tuta rata sa mga first world country. So ang kung sila may under ka na sa especially sa US. So I don't say sa US karon kasi we know na ang kini nga problema dili na siya karon lang. So
it's dugay-dugay na ng mga interest nila about sa Pilipinas. So mo na nga karon ang sitwasyon ni Inday Sara ang mahitabuan na nga gikuan siya og kanang kuan kanang security ba. So mo na si bato na lang kuno ang mo uban niya hantod at the end. So mo di ba parang gi squeeze na si Sara. So karon sa ako lang analysis ang nagpahilom-hilom lang ng mga Muslim ron, mga Muslim ba katong mga armado sa Mindanao, naghilom-hilom man na wala ta kay baw kay syempre Duterte sa side ang iyang only way nga kontra sa atong ICC is ang palaban siya sa mga China, sa taga China. So og karon init ang Pilipinas ug China dahil kay si Bongbong US man side. So ang may tabuan na karon wa ta kay baw ako lang ning panaghap kay di man jud ta ingon makapangunat tag unsay plano strategy sa mga taga China nga nagmanman sad na sa dagan sa Pilipinas. Kabalo ka na. So basin naghilom-hilom pa ng mga Muslim ron kay I remember tong naay nagkagubot sa Mindanao tong sa Kakibuloy niingon tong mga Muslim nga kadagkuan sa leader sa Muslim nga naara sila sa likod ni Duterte. Di sila pasagdaan. So we never know kung mua si Duterte og tabang yun sa China. Ang malabas mag-supply ng taga China ay ipaagi sa Indonesia. Ang mga unsa nang mga supply sa mga kuan, bahin og gubat nga mga equipment. Wa ta kay balo, we never know. Di ba? Maghitabo ang akong na picture out is basin magnilabayay nagmisil ang Luzon ug ang Mindanao. Kuya ra nilabay misil og I know it's not funny but we never know kung magka igian gyud ng duha ka pamilya, Marcos ug ang Duterte. So it becomes magnilabayay na og mga misil ang mga kuan, ang may delikado ba kay syempre ang supply sa Luzon ang kuan man na mga Americans equipment man na yan sa Mindanao wa ta kay bawo nagsinekrito la basig nag-receive na og kanang kuan kanang mga missile gikan sa sa China. We never know, wa ita ta kay bawo unsay dagan nga mga high technology nilang mga missile ron. So mo na delikado nga ang Mindanao ug ang Luzon magtinirahay og missile. Magtinirahay og missile, dili jud kayo dili gyud ingon joke mahitabo niya na ba no kung magkaigiran dug maayo ang duha ka pamilya. And behind para nato behind ana is ran jud na kanang mga dagko nga nagpaluyo sa mga nga dagkong leader sa atong Pilipinas, sa atong nasod nga Pinas. So we will never know. Naghilom-hilom pa na ron mga Muslim, wa ta kay bawo nga nag-transport na ron para andam sa gubat sa Luzon ug taga Mindanao. So nag-supply ba ng mga China because we never know. Dili man gud maka interact ang ang taga China sa problema sa Pilipinas. Only lagi na in between sa mga Pilipino. Unsa mo para sa una kay NPM puto ilang gisupplyan sa mga yun na di na nato na ikuan kay wa pataka ang deep nga behind sa mga pag-supply og mga itong itagak nila og naa sila di sila gusto nga presidente o mga politiko nga dagkong leader ila jud nang i-down na nila. So mao na nga kanang kuan ibagsak na nila. So magamit gyud na sila sa una ang tigamit nila ang mga NPA man to. Mao man toy kanang kuan NPA mo gisupplyan og mga kanang armas ingana ba para mulawgaw sa gubot sa Pilipinas. So walay katahimikan ang Pilipinas. So the same po na karon wa ta kay balo jud unsay dagan. So we will see. Nagka-imagine lang ko og ang Luzon ug ang Mindanao magnilabayay og mga missile mo nay delikado. So I don't know. God knows kung unsay mahitabo in near years to come and in 2 to 5 years next year and to the
to 5 years o 4 years in the Philippines. At the same time, sa all world, especially diri sa Europe, sa US, and sa Middle East. So, we will see what will happen, for this world is getting more and more pain according to the birth pangs. Shalom.